Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May sasabihin ako sa'yo, Julian. Mahina ang boses na sabi ni Dave sa kanya habang magkatabi sila sa likuran ng sasakyan nito. Ipinagmamaneho sila ni Mang Rene. Para nag-aalangan nito sa gustong sabihin nito dahil kanina pa ito walang kibo. Tumingin siya rito. Hinintay ang sasabihin nito. Magkalapit ang mga mukha nila. Hinagkaniyang tungkil ng ilong nito. Ano yun? She could smell a marriage proposal in the air. Mahigit kalahating taon naman na kasi ang relasyon nila. But she was wrong. Why don't you quit your job? Napasimangot siya. Ayan ka na naman. I can give you a better job with a higher pay. Work in my office and I'll triple your salary. I told you, it's not about money. You want me to work in your office? Bakit? Lumilipad ba yung opisina mo? Bumibiyahe ba yan sa ibang bansa? Nakangiting biro nito. That's my point. Ang opisina ko, hindi lumilipad. Therefore, hindi siya nagka-crash. So safe ka, habang nasa loob ka ng office ko, hindi ka matatakot na baka bigla nalang mag-crash iyon. Hindi ka tulad ng eroplano. Kahit anong oras, pwede magloko ang makina niyon. Anumang oras, pwedeng sumalpok iyon sa isang bundok o bumagsak sa isang dagat na puno ng pating. Hindi ka rin laging safe sa loob ng office building, Dave. Remember the Twin Towers in New York? Thousands of ICE workers there died. It was a very freak incident, Julian. That doesn't happen every day. At ano ba nagpabagsak sa Twin Towers? Hindi ba't eroplano? It just shows na hindi talaga safe ang eroplano. May kaibigan ako na namatay habang nasa loob ng opisina kahit walang eroplanong bumabangga rito. What happened? Lumindol, and she got trapped in a building. Earthquakes also don't happen every day. Dave, a plane crashing also doesn't happen every day. Yes, but it happens a lot more often than an earthquake. If it's just flying that you want, pwede naman tayong bumiyahe sa ibang bansa once in a while. Ikaw pa? Takot kang lumipad eh. Nag-eeroplano rin naman ako paminsan-minsan. Kung importante lang. Mahirap naman yung araw-araw ay lumilipad ka. Parang sa ulap ka na nung nakatira. Masarap namang tumira sa mga ulap pa. Katwiran niya. Walang electricity ron. Aanhin mong electricity kung kadikit mo ng Diyos. Kung saan-saan na napunta ang usapan natin. Nakangiting sabi nito. All I was asking was for you to quit your job. I will not. I thought you loved me. I do love you. Bakit gusto mo kong tinotorture? Tinotorture kita? Natotorture ako sa pag-aalala tuwing magte-take off ang aeroplanong sinasakyan mo. Hindi mo naman kailangan ma-torture. I told you, we're always safe. I don't trust machines. Katwiran nito. It's the people who take care of those machines whom you should trust. Kahit anong alagang gawin ng mga tao sa makina, hindi pa rin nila masasabi kung kailan iyon masisira. Please, don't make me resign from my job. I'm happy with it. Masaya ka rin sa trabahong ibibigay ko sa'yo. Araw-araw pa tayo magkikita. Hindi gaya ngayon. Minsan, 1 week straight, hindi kita mahagilap. Paano mo ako mahahagilap? Nasa mga ulap ako. Yun na nga eh. Hindi mo ba ako namimiss pag nasa mga ulap ka? Siyempre, namimiss kita. Aniya, nakikita niya ngiti-ngiti si Mang Rene. Halatang naaaliw sa pinag-uusapan nila ni Dave. Hindi mo naman ako kailangan mamiss. Pwede naman tayo magkita araw-araw. Work in my office. Pagpipilit nito. Absence makes the heart grow fonder, Dave. Lalo tayo mai-inlove sa isa't isa. Absence tortures the heart. Dave, please. If you love me, pagbibigyan mo ko. I want you to grow old so you can take care of my children. Who says I will die young? If you don't leave that job, you probably will. Nagiging morbid na tayo, Dave. Aniya, bago luminga sa paligid.
She was thinking of knocking on wood 3 times for good luck and to get rid of what she thought was bad spirits hovering on them. Pero wala siya nakitang kahoy sa loob ng sasakyan. "You're scaring me." "I'm sorry, I didn't mean to." Anito bago sumandal. "Okay, I rest my case." Hindi na ulit ito kumibo hanggang sa maihatid siya nito sa kanila. Hindi na rin ito pumasok sa bahay nila. Hinalikan lang siya nito sa pisngi bago nagpaalam na at umalis. Hindi naman niya magawang magalit dito. Alam niya nag-aalala lang talaga ito sa klase ng trabaho niya. Nag-aalala ito dahil mahal siya nito. Aaminin niyang minsan naman talaga ay nakakaramdam siya na hindi siya ligtas kapag nagsimula ng lumipad ang eroplanong kinalululanan niya. Pero musmus pa siya ay alam na niyang bahagi na ng trabahong pinasok niya ang panganib. Iyon ang dahilan kung kaya tuwing lalapag ang eroplano nila ay hindi maipaliwanag ang kasiyahang lumulukob sa kanya. Hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming perang pakiramdam na iyon. Pakiramdam na may hahalin tulad siguro sa isang sundalong galing sa isang madugong digmaan kung saan ang panig nito ang nagwagi. And it made her sad that Dave couldn't see it. Kung tutuusin, pwede niyang baliwalain na lamang ang kahilingan iyon nito pero mahal niya ito. Kapag nagmamahal ang isang tao, kaligayahan na nitong pagbigyan ng anumang hinihiling na minamahal nito. One word that described love was sacrifice. "You're what, Jillian?" Gulat na tanong ng kanyang ama. Kasabay niya itong naghahapunan. Kasama rin nila sa mesa ang kanyang ina at mga kapatid na sina Mark at Janet. Halata nagulat din ang mga ito pero ang kanyang ama lang ang nakapagsalita. "I'm quitting my job." Pahayag ulit niya. Pinilit niya maging kaswal ang kanyang tinig. Like it was no big deal. Pero hindi niya makakailang kahit paano ay masama ang loob niya sa desisyong iyon. Nababawasan lang iyon kapag iniisip niya para kay Dave ang desisyon niyang iyon. "Dave finally convinced you," komento ni Janet. "What happened, ate? Akala ko ikaw ang kukumbinsi kay Dave na maging matapang siya. Ba't nagkabaliktad?" "Sinubukan ko yun, pero wala nangyari. Sabi ko, mag-aral siya mag-drive. Ayaw. May time na halos kalad-karin ko na yan para samahan lang ako sa pagsakay sa roller coaster, pero ayaw talaga." "Bakit ikaw?" Nakumbinsi niya. "Mahal ko siya," katwiran niya. "Hindi mo siya nakumbinsi. Ibig sabihin, hindi ka na niya mahal? Ganon ba yun?" "Hindi naman." "Anong hindi naman?" Sabad ni Mark. "Ganon yun, ate. Mahal mo siya kaya hindi mo siya natitiis. Ikaw, hindi ka niya mahal kaya kayang-kaya ka niyang tiisin." "Hindi ganon yun. Mahal ako ni Dave. Wala ako ni katiting na pagdududa ron." "Then, explain to us kung bakit ikaw lang ang nagbibigay sa kanya." "Dahil hindi madaling gawin ang hinihingi ko sa kanya. Hindi madaling alisin ang takot na nakabaon sa dibdib niya. Me? I could easily find another job. Kahit siguro bukas o sa makalawa ay may bago na akong trabaho. Pero si Dave, hindi na ulit mabubuhay ang kanyang ama at mga kapatid. Kung may assurance lang na mabubuhay ulit ang mga iyon, siguro siya magiging pinaka-adventurous na tao. Pero hindi nga mangyayari iyon. Kaya masisisi niyo ba siya kung habang buhay nang may takot sa dibdib niya? Wala nang kumibo sa mga ito. Nagpasalamat naman siya na wala nagpilit sa mga ito na baguhin ang desisyon niya kahit alam niya na iyon ang gustong gawin ng mga ito. Maghihintay na lang siguro na magandang pagkakataon ng mga ito. "Here's your brand new office, Jillian," ani Dave habang pumapasok sila sa isang maluwang na opisina. It was very impressive. The sofa looked very comfy and expensive. May 2 mesa sa loob niyon. Ang isa ay malapit sa bintana at ang isa ay malapit sa kwarto. Mayroon din doong big screen TV, stereo system, rack of CDs and DVDs, a refrigerator, a bookshelf full of books, computers, a printer, a scanner, a huge sofa, a stationary bike, and a microwave oven. Pwede palang hindi lumabas ng kahit ilang araw sa kwarto nito si Dave dahil halos kompleto na iyon sa gamit. May divider dati dito sa kwarto, separating the 2 tables, pero ipinaalis ko. Anito. "Bakit? Para wala na nakaharang sa'yo. Hindi ko na kailangang pumunta pa rito sa lugar mo para makita lang kita."
Kahit nagtatrabaho ako, pwede pa rin kitang titigan. Ganon? Reaction niya. Maiba tayo. Ano naman ang trabaho ng executive secretary? I assure you it's an easy job. You will not need to pick up luggages now. Hindi ka na rin magsaserve ng pagkain dito. And you don't have to say, fasten your seatbelts now. And the most important thing, napakabait na magiging boss mo ngayon. Natawa siya. Talaga lang ha? Hindi ko na gagawin ng mga yan. Mabait nga ang boss ko. Still, that doesn't change the fact na hindi naman lumilipad tong opisina mo. Dadaan ba to sa ibabaw ng Pacific Ocean? Pagdungaw ko ba mga ulap ang makikita ko? Hindi. Pero sa eroplano ba, araw-araw mo akong makikita? Ano bang mas masarap sa paningin mo? Ang mga ulap? O ang mukha ko? Hiyabang mo, natatawang sabi niya. Don't worry, someone will advise you regarding your job. Pero kahit matulog ka lang maghapon dito sa opisina, okay lang sa akin. If you want, I can get you a queen-size bed. Ang importante lang sa akin ay huwag ka mag-absent. Sobra ka naman. Hindi naman ako antukin. I was just kidding. Don't worry. Niyakap siya nito mula sa likuran niya. You'll enjoy your job here. I'll make sure of that. Pero, hindi nagdilang anghel si Dave. Julian didn't enjoy her new job as much as she tried to. Hinahanap-hanap pa rin niya ang buhay sa eroplano. Namimiss mo na yung pagsasabi mo ng we are experiencing engine trouble. Grab your rosary now, but please stay calm. The pilot is doing everything to fix things up. Panunod Johnny Claire sa kanya habang kasama niya ito sa isang coffee shop. Kasama rin nila si Irene. Loka, aniya, hindi ko pa na-experience magsabi nun. Anong namimiss mo? Everything. Yung mga co-flight attendants ko, yung mga passengers. May namimiss kang passenger? Putol ni Irene sa sinasabi niya. Alam ba ni Dave yan? He. Funny. Yung pag-aasikaso sa mga passengers, lalo na sa mga bata at first-time flyers ang namimiss ko. Boring ba ang trabaho mo ngayon? Tanong ni Irene. Medyo. O siguro, dahil gusto ko lang talaga ang dati kong trabaho. Nakakasawa na rin sumagot ng telepono. Teleponong every minute yata ay tumutunog. Hindi lang naman pagsagot sa teleponong ginagawa mo, diba? Escort ka rin ni Dave sa mga functions at meeting na ina-attendan niya. Meeting other people, especially VIPs, is exciting. I could be a flight attendant and escort him at the same time. Meeting big shot people doesn't excite me. Mas exciting pa rin ang lumipad. VIPs are boring people. Denumero kasi mga kilos nila. Natatakot laging magkamali. Dahil baka mabasa na lang nila ang mga sarili nila sa mga gossip columns, sa mga broadsheets. Napabuntong hininga siya. I really miss flying. Maybe in your past life, you're a bird, biro ni Claire sa kanya. Gustong-gusto mong lumipad Siguro, pagsakay na rin niya dito. You're probably a vulture, sabi pa nito. Ano ka? Singhal niya dito. Nagtawanan sila doon. So gusto mong bumalik sa pagiging flight attendant? Seryoso ng tanong ni Irene sa kanya pagwan. Tumango siya. Di sabihin mo kay Dave. Suwestyon nito. Hindi siya papayag. Papayag siya kung mahal ka niya. Pinagbigyan mo na siya. Nagtrabaho ka na sa kanya. Sinubukan mo maging masaya sa ibang trabaho pero hindi mo nagawa. Ikaw naman dapat ang pagbigyan niya. Ganon ang relasyon. Give and take. Hindi pwede lang isa lang ang masusunod. Ang relationship, kapag dictatorial, ipinoprotesta. Hindi lang ako pagbibigyan ni Dave. Malungkot na sabi niya. Hindi kanya mahal kung ganon. Pinagbibigyan naman niya ako sa ibang bagay. Doon sa bagay na pinakagusto mong dapat kanyang pagbigyan. He just wanted me to be safe. Tanungin mo siya, do all flight attendants dahil while at work? Wala bang flight attendant na tumanda? Saka, if it's your time to go, you'll die. Hindi mo yun maiiwasan. Kahit ano pang gawin mo. Kahit pa nasa loob ka lang ng bahay at natutulog, mamamatay ka kung oras mo na. May kilala ko namatay habang nagtutoothpick lang. Pag segunda ni Claire, napatingin sila ni Irene dito. Namatay? Nagtutoothpick lang?
Bulalas ni Irene. Paano namatay? Nalulun yung toothpick. Bakal ba yung toothpick? Hindi. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa ulo habang nagtutoothpick. Muntik na niyang maibuga ang hinihigop na kape kay Claire. Patawa, tudyo pa ni Irene dito. Ang seryoso ng usapan eh. Hindi, true story yun. Hirit pa ni Claire. He, pakunwaring singhal niya dito. Tumigil ka na nga. Aniya, saka bumaling kay Irene. Nasaan na nga tayo? Kung oras mo na, oras mo na. Kahit yung pinaka-safe na trabaho pang trabaho mo. Sinabi ko na yan kay Dave. Walang epekto. Aniya, maghanap ka na lang ng ibang mas understanding na nobyo. Dave is a very understanding boyfriend. Pagkatanggol naman niya sa kanyang nobyo. I don't think so. Dito lang naman siya medyo hindi understanding. Kasi nga raw, ay buhay ko nakataya rito. Kailangan, understanding siya sa lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. Katwiran naman ni Claire. Kakausapin ko ulit siya, pagpapasya niya. Hindi lang ulit siya papayag kapag pinakausap ka lang ulit sa kanya. Samahan mo ng threat ang gagawin mong pakikipag-usap. Sabihin mo, pag di kanya pinayagang bumalik sa dati mong trabaho, makikipag-break ka na sa kanya. Hindi ko kaya yun. Mahal ko yun. Mambabluff ka lang naman eh. Anito, pag ayaw at talagang di mo kaya makipag-break sa kanya, eh di makontento ka na lang sa pagiging sekretary niya. Pero kung akong tatanungin mo, papayuhan kita maghanap na lang ng ibang boyfriend. Hindi pa kayo mag-asawa, kinokontrol ka na niya. Eh di lalo na pagkasal na kayo, pakalagyan ka ng collar nyon at itali sa kwarto para lang matsak na ligtas ka lagi. Hindi naman. Pwedeng mangyari yun, Julian. Huwag mo ipikit ang mga mata mo. Ang alin? Ang ikadena niya ako? Medyo naiinis ng sabi niya. Yung kokontrolin ka niya ng todo-todo. Hindi niyo lang kasi kilala si Dave. Mabait yun. Dito lang talaga sa trabaho ko kami hindi magkakasundo. Pilit pa rin pagkatanggol niya sa kanyang nobyo. Maghintay-hintay ka pa. Marami pa kayong hindi pagkakasunduan. Sabi pa ni Claire. Hindi na siya umimik dahil baka humaba pa ang usapan. Ayaw niyang lalo pang mainis kay Dave ang mga kaibigan niya na sigurado mangyayari kung patuloy niya itong ipagtatanggol sa mga ito. Isa pa, ayaw rin niyang mainis sa mga kaibigan niya kung patuloy na lalaitin ng mga itong nobyo niya. Couldn't they see that it was only her safety that Dave was after? Wasn't that commendable on his part? Ano bang gusto ng mga ito? Isang nobyong walang pakialam kahit ano pa mangyari sa mga ito? Pero hindi niya maikakaila sa sarili na didismaya talaga siya kapag hindi siya pinayagan ni Dave na makabalik sa trabaho niya. Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.